Minsan naisip ko din na mag-give up na ako dito. Wala pa akong kita dito sa pagbablog. Alam nyo naman, kailangan pukpukan dito ang pag-ano ng vlog. As a housekeeper, mahirap at trabaho. Malaki man ang sahod, pero ang trabaho ay mabigat. Aloha guys! Good afternoon. Good afternoon ba? Oh yeah. Ano ngayon? It's June 19 ngayon guys dito. Alam ko malilate na naman to ma-upload kasi yung alam nyo na yung aking editor kasi may trabaho din siya. So hindi ko siya pwedeng i-push na gawin niya na ano. So nakapag-upload lang talaga I think twice a week, pero it's okay kasi ako din guys hindi I try sana na na matutunan ko yung pag-edit, but may trabaho kasi ako, mas prioritize ko yung work ko, mas malaki kinikita ko sa trabaho ko kaysa dito sa wala pa akong kita dito sa pagbablog. Alam nyo naman, kailangan pukpukan dito ang ng vlog. Minsan naisip ko din na mag-give up na ako dito kasi yung alam nyo ba yung mas madali pa dun sa Facebook, kasi sa Facebook konti na lang guys, sasahod na ako doon. I think mga nasa $200 yung sasahurin ko muna pag napuno na yung na yun. Kaya doon ako mismo nagpo-focus na mag-upload ng reels, yung yung mga ginagawa ko, tapos kung yung mga ganap ko sa araw-araw. Madali lang kasi mag-post doon sa reels. Tapos kung yung mga nakikita ko na dapat i-share yun. Sa mga followers ko, salamat sa patuloy na nagpa-follow at nanonood ng YouTube ko. Alam ko yung iba diyan minsan siguro sabi niyo, siguro may nakapagsabi diyan na bakit parang matagal bago mag-upload. Wala akong magagawa guys kasi gustuin ko man itigil to, nasimulan ko na, bahala na lang. Kung sasahod tayo na lang ko, basta ang akin ang prioritize ko yung work ko kasi mas may benefit ako doon na maganda sa work ko guys, kasi dito sa US importante dito yung medical, but may medical ako sa asawa ko, mas maganda yung benefit ko dito sa trabaho ko. I'm a housekeeper sa isang hotel, malaki yung sinasahod ko. Kung dito ako magpupuko sa vlog na to, ito, abutin pa ng ilang pa to bago sumahod ako dito. Ito, every 2 weeks tumasahod ako dito. Kailangan ko din ng income ko dahil tumutulong ako sa anak ko sa Pilipinas. Tapos meron kaming bahay sa Pilipinas na kailangan i-take care ng anak ko. Tapos may mga babies ako. May mga for babies ko na na sila, bali 6 na sila yung mga babies ko. Alam niyo yung mapapanood ko sino sinasabi ko sa inyo mga babies ko sa Pilipinas. So pinapakain ko yun, mga maintenance sila. Tapos may apo ko 2 doon na sinusuportahan ko din kasi ang anak ko ay single mom, so ako yung tumutulong sa kanya kapalit nung ginagawa niya na pagbabantay sa bahay namin lahat. Siya yung nag-aasikaso sa mga aso ko, so yun yung parang kapalit noon na ako lahat ang nag-aano sa kanila ng mga pangailangan nila, ng kanilang mga needs nila, lahat na pagkain, lahat ako ang provider ng anak ko. Ako yung nagpo-provide ngayon, anak ko naman ang nag-aasikaso sa bahay namin sa Pilipinas na pinagawa namin ng asawa ko na nag-stay nga ako noon. Kung yung mga nanonood, kung alam niyo, nung umuwi ako ng 2023 until 2024 ako nag-stay doon. So, yung pinatapos namin yung bahay namin doon, pinaganda, pinalitan lahat ng mga furniture, yung lahat, mga namin, mga gamit namin, pinalitan lahat doon. Pinaganda namin yung bahay namin. Dahil nga piniprepare namin sa pag-retire namin ng asawa ko para pag umuwi kami, syempre, maayos yung bahay namin, may maganda kaming matutulugan, tsaka yung maayos yung mga gamit. Tapos may sasakyan din kami na binili ng asawa ko. Yun guys, kaya yun, kung magpo-focus lang ako sa pagbablog ko, hindi ko kikitain yung kinikita ko dito. Alam ko maraming kumikita sa vlog, pero sila kasi wala naman silang ibang trabaho kundi yung pagbablog lang. Diba guys?
Eh, syempre, wag tayong mag-focus lang sa pagbablog ako, lalo na ako. Kasi yung iba naman kasi parang ginawa naman nilang trabaho yung pagbablog. Hindi sila wala silang ibang trabaho kundi yung pagbablog. Kaya sila na yung nag-e-edit lahat, everything. Ako hindi ko kaya. Kaya ako, kung ano lang yung kaya nung editor ko, okay na sa akin yun. Wala akong magagawa guys kasi gusto yung kumantong ihinto, ay nasimulan ko na. Nasimulan ko na siya, so ano na lang ako, basta kung ano yung magagawa kong vlog, ano na lang ako, vlog na lang ako ng vlog kung meron time. Minsan wala akong time kasi pagod ako. Ang trabaho namin dito ay mahirap sa hotel. Housekeeper. As a housekeeper, mahirap at trabaho. Malaki man ang sahod, pero ang trabaho ay mabigat. Kaya minsan, hindi ko kayang gawin na alam mo yung mag-aral ako para mag-edit. Wala akong time. Siguro by that time na na mag-retire ako, siguro aaralin ko siya, doon ako Pero matagal-tagal pa yun kasi ang hinahabol ko dito yung benefits ko pag uwi. Pagka nag-retire na ako, yung matatanggap ko pag wala na akong trabaho. Siyempre, dito kasi pag nagtrabaho ka, meron kang pension sa SSS. Yung sa amin naman sa hotel, meron kaming union. Bukod sa pension namin sa SSS namin, meron kaming union. May pension din kami sa union namin. Yun, under union kami ang hotel na pinagtatrabahuan ko. Katulad din ng Hyatt noon. Kaya nung lumipat ako sa Royal Hawaiian, na-maintain ko, yung hindi ko lang nakuha yung seniority ko, pero yung pay ko, parehas ng rate ng nagtatrabaho ako sa Hyatt. Ganon din ang nakuha ko dito sa sa Royal kasi alam nila na may experience ako for 12 years ako nagtrabaho sa Hyatt. So ang binigay nilang rate sa akin, mataas agad kapares din ang rate ko dito sa Hyatt. Pero kung tutuusin, yun na-share ko na nga sa inyo. Kung tutuusin, kung bago ka lang, ang ang starting nila it's $24, mababa pa. Tapos after ng 1 year and a half o 1 year, saka mo pala makukuha yung full rate na yun. Pero ako, nakuha ko kaagad yun. First time ko sa kanila, kasi nga may experience ako, parehas siyang union, under union. Pag under union, ang nilipatan mo, kuha mo kung ano yung benefits na meron ka doon sa inalisan mo. Yun guys. Kaya ako, mas ko dito sa trabaho ko, kahit masakit ang katawan ko, mas iniisip ko na lang yung pag nag-retire ako, syempre meron hindi ako yung maghihirap ba na wala akong matatanggap na every month. Eto, pag nag-retire kami ng asawa ko, parehas kami, meron kaming pension, hindi kami maghihirap na parang aasa pa kami sa ibang tao o sa mga kapatid. Yun ang pinaglalaanan namin kasi kailangan natin paglaanan yung pagtanda natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Tapos sa mga may iwan ko, syempre yun din. Siyempre, hindi naman tayo bumabata. Yun na, na-share ko na sa inyo.